Di bale, ayos lang ito dahil malayo naman kami sa ospital. Kung may makakita kay Aloka, sa oras na pumasok kami dun sa ospital, sasabihin ni Tsubune na nalaman na ng iba ang kapangyarihan ni Aloka at siguradong pauuwiin niya kami agad. Kaya nga lang, kapag sinuyog ko ang buong lugar, mas magiging madali para kay Illumi na kumilos. Siguradong mahihirapan kaming ilapag itong airship sa may ospital. Tama nga si Goto. Ang pinakamabuting gawin namin, sumakay ng kotse papunta sa ospital. Oh? Kanari? Hindi pa rin makontak si Goto hanggang ngayon. Hindi ko rin makontak. Kung ganon, gusto kong sabihin mo kay Hishita na magpadala siya ng mga kotse ngayon sa 3 lokasyon na napag-usapan natin. Naiintindihan ko. Nailigaw namin yung mga nakasunod sa amin sa lupa. Dahil lumipad kami sa ibabaw ng mga ulap. Ligtas kami hanggang makarating sa kotse. Pagkatapos, pipili kami ng pinakamagandang daanan. Good. Hintayin mo kami. Ayos. Tama ang dating mo, Hishita. Dahil umikot kami, mas natagalan kami. 60 kilometro na lang ang layo namin sa ospital. Hindi nila kami mahahanap. Sa ospital kami. Masusunod, Master. Anong problema? May mga tao sa harapan natin. Silang Needlemen! Imposible! Paano? Hindi nila kami dapat nasundan! Dahil ba sa sinundan nila yung kotse? Hishita! Patakbuhin mo na, dali! Hindi na sila maibabalik sa dati! Hindi ko pwedeng gawin yun, Master Killua. Hanggat hindi ako inuutusan ni Master Illuming gawin yun. Ano? Napapalibutan na kami. Imposible. Bakit siya nandito? Illumi, paanong... Imposible. Maliban na lang kung alam niya kung saan kaming airship nakasakay. Hindi, may mali. Kahit alam niya, dapat wala siya rito. Ilang kilometro kaming nasa ibabaw ng ulap. Imposibleng nasundan niya kami mula sa lupa. Killua, mukhang may tinatago ka sa aking impormasyon. Tungkol dyan kay Aloka. Anong gagawin ko? Gagamit ba ako ng Godspeed para alisin si Hishita sa kotse at gamitin yon? O babalik ako sa airship para makatakas? Kung mag-isa lang ako, pwede kong gawin yon. Pero baka mapahamak si Aloka kapag ginawa ko yun. Paano mo na lamang nandito ako? Kapag sinabi ko sa'yo, papayag ka na bang isuko na lang sa akin si Aloka? Hindi bali na lang. Di ko na aalamin. Ordinaryo lang ang lakas ni Aloka. Katulad lang yun ng sa isang bata. Isang atake lang sa kanya ng Needleman. Baka mamatay siya. Anong gagawin ko? Kailangan kong palabasin si Nanika. Ako may kasalanan. Naisahan ako at hindi ko man lang naisip na nahulog ako sa patibo. Aba, nandito rin si Tsubune! Nakikita kasi ng nanay mo ang lahat ng nangyayari sa paligid ko. Sa pamamagitan ng scope na suot ko. Malamang pinadalhan ka ng nanay mo ng kopya ng video, Master Illumi. Tama ba ako doon? Bingo! Si Tsubune naging espiya ko. Pagkatapos na mahawi ang mga ulap, doon ko naramdaman na may mga matang nakatingin na naman sa akin at saka ko yun naisip. Saktong-sakto mga pangyayari, kaya naman nakasiguro ako. Ah, naramdaman mo na parang may nakatingin sa'yo. Iba ka talaga. At ngayon, kahit alam mo na ang totoo, hindi mo pwedeng tanggalin ang scope mo. Dahil utos sa'yo yan ni Mama. Oo, tama ang sinabi mo, Master Illumi. Tsubone! Akin na lang ang kuko ng gitnang daliri mo. Sige, walang problema sa akin.
Ito na, para sa'yo, Master. Tsubone! Akin na lang ang kuko ng palasingsingan mo! Oh, sige. Madali lang naman para sa aking ibigay ito. Tsubone, maraming salamat. Sige, Master Killua. Sabihin mo na kung anong kahilingan mo. Kaming dalawa na lang ni Ama na ang bahala sa lahat. Hayaan mo kaming gamitin ang oportunidad na ito para makabawi sa'yo. Dahil naging hadlang kami sa misyon mo. Gagawin mo talaga? Sige, ikaw ang bahala. Pero ibig sabihin lang nun, gagawin mo uli ang ganitong proseso para maligtas mo ang kaibigan mong Sigon, hindi ba? Kung balak mo isakripisyo, ang dalawang yan para iligtas ako, ayos lang sa'yo na isakripisyo ang mga taong hindi mo kilala para lang maligtas si Gon. Rule number 5. Hindi pwedeng humiling na magkasunod ang iisang tao. Ano kaya mas masaya? Paslangin si Aloka para magalit ng gusto si Killua? O wag siyang paslangin para magamot niya si Gon at maging kalaban ko si Illumi? Ang hirap naman. Kapag oo ang sinagot mo, mamamatay akong masaya. Nagtagumpay naman ang isa sa mga misyon mo eh. Labag sa batas ang pumaslang ng sarili mong pamilya. Pero yung tutupad kasi ng kahilingan mo, hindi naman natin yan kapamilya. Sabihin nating may alam si Killua kaya hindi aplikado sa kanya ang rule number 5. Kung mamatay ako at walang ibang madadamay, matatanggap ko yon. Mabubuhay si Killua ng miserable. Habang buhay akong nasa puso niya. Dali, gawin mo na. Nakikipagkasundo ako sa'yo. Kill, ako ang kapalit sa pagsasabi mo ng kahilingan para iligtas ang kaibigan mo. Na si Gon. Mabubuhay si Aloka at mamamatay si Illumi. Pero hindi magagalit si Killua. Kapag nagamot si Gon, wala akong pakinabang at wala rin mawawala sa akin. Kung ganun, papaslangin ko si Aloka para magalit si Killua. Tapos si Killua ang isusunod ko para magalit si Illumi. Yun ang pinakamagandang gawin. Nanika, ang kaliwang kamay ni Tsubone. Pagalingin mo, please. Oh? Oo. Kamay. Kamay. Tsubone, kaliwang kamay mo. Master Killua, kaya nga lang. Gawin mo na. Si Nanika, magaling siya sa pagwasak, pero hindi sa pagpapagaling. Kapag may pagagalingin siya, dapat hawak niya ang target. Pero, Tapos na. Killua, himasin mo ang ulo ko. oo naman, basta ikaw. Ang galing ng ginawa mo, Nanika. Si Nanika ang tumatawag sa akin na Killua. Nakakapagod ang magpagaling. Kaya nakatulog siya. Pero, yun lang ang mangyayari. Wala pang ginawang malupit na kahilingan si Nanika. Pagkatapos niyang pagalingin ng isang tao. Hindi siya masama. Mas mabait si Nanika kaysa sa iba. Ang talagang may sumpa, yung taong humihiling sa kanya. Kapag itinuring mo si Nanika ng isang bagay, itatakwil na kita bilang kapatid ko. Naiintindihan ko, Kill. Kung kaya mo pagalingin si Gon ng walang magiging masamang resulta, edi mabuting balita yun. Pero kahit ganun, hindi pa rin nagbabagong katotohanan na mapanganib si Nanika. At hindi mo pa rin nasasagot ang ibang tanong ko.
Kill, may bagay ka na hindi sinasabi sa akin. Katulad na lang ng hindi aplikado sa'yo ang rule number 5 ni Miluki. Hanggat hindi mo sinasabi ang lahat ng nalalaman mo, hindi ako papayag na maging malaya si Aloka. Sira ka pala eh. Kaya nga wala akong sinasabi sa'yo. Kapag nalaman mo ang huling rule, ang gagawin mo, hindi, ang gagawin yung lahat. Lalagyan nyo na naman ng karayom ang utak ko, katulad ng ginawa nyo dati. Master Killua, dadalhin na kita sa ospital. Si Kapitan Bushidora ng Seirin Group. Napas lang siya habang tinutugis ang masamang hunter. Umaasa kaming makakamit namin ang katarungan. Pinapakita lang nito na may mga demonyo na nasa paligid natin at gumagawa sila ng kasamaan. Kaya nga lang, ikinalulungkot kong sabihin sa inyo na kaming Seirin Group. Wala kaming kapangyarihan para magkaroon ng hustisya ang mga hunter na nagbuwis ng buhay. Makinig kayo. Dapat kumilos tayong asosasyon at magkaisa tayong lahat para lutasin ang problemang ito. Ito ang dahilan. Kaya layunin namin na umabot sa mahigit na 75% ang boto ng mga hunter at makuha ng nanalo ang karamihan sa mga boto. Kaya naman, patuloy kami nakikipag-ugnayan ngayon kay Morel na may kaugnayan sa dating faction ng chairman para maging bagong kapitan. Kasabay nun, naghahanda kami para isiwalat ang pangalan, larawan at mga kakayahan ng demonyong patuloy na gumagawa ng mga krimen at nagkakalat ng lagim. Kung sangayon kayo, nakikiusap ako sa inyong lahat at kumilos na kayo ngayon. Iboto niyo ko si Teratin para sa darating uling eleksyon. Ano kasi? Hindi ba tinanggihan ko na ang alok mo sa akin noon? Pag-isipan mo uli. Totoong sinabi mong malapit ako sa dating chairman at kasama ako sa pagsubil ng mga kamerahan. Pero hindi naman ako mandirigma. Nung pagkakataong yon, kailangan lang talaga ng tulong ko dahil malaking operasyon yon. Hindi ko masasabing malakas ako. Kaya lang, Hindi mo ba pinanood yung tungkol sa Top 16? Isa akong Sea Hunter. Nabibilang ako sa tubig. Maliwanag! Hindi ako bagay dito sa lupa. hindi ba pwedeng makibagay ka? Kung nagmamadali kang tapusin ang eleksyon, sabihin mo sa mga sumusuporta sa'yo na iboto na lang si Paris doon. Kaya nga lang, mas gusto ko bang mamatay kaysa iboto siya. Ito na ang huli kong sasabihin. Kapag sinabi mo kung sino ang may sala, mamamatay ka lang. At marami pang madadamay na hunter kapag ginawa mo yun. Kaya naman, huwag mo nang gamitin ang Seirin Group kung mahina ka. Hindi ako interesado makipagtulungan sa mga taong hindi nakikinig sa mga babala. At hindi rin ako interesado maging chairman.